galing ng Papa niya. Sa Roman Catholic, politik po, tandaan po ninyo, kayo mga katulad natin, mga sponsors dito na nandito, mayroon po kayong 7 sacraments sa ating iglesia, sa Roman Catholic. Bahagi ng 7 sacraments, yung kasal, yung komunyon, binyag, upil, yung kalilimutan yan, at yung magpapahit ng langis. Dalawa pa. Pero sa atin, ng mga United Methodist Church, ay meron tayo nakikilala ng dalawang sakramento. Yung 5 sa 7 sacraments ng mga Catholic ay hindi kilala yun sapagkat yung sakramento ay mga tagubili ng Diyos sa kanyang iglesia na is ipagdiwang, ipaglingkod sa pamayanan ng libre. No? Pero sa Catholic may paya doon, hindi ka gano'n. Diba? Pinaganak na sa mga Catholic, may mga sorry kami. No? Pero talagang gano'n, yun ang way of yung practice nila. Pero kung ang tatubili ng ating Panginoon, ang sakramento nito ay ipagdiwang at ipaglingkod ng libre sa lahat at sa sino man na nangangailangan at nito. At yung dalawang sakramento nito na bahagi rin ang sakramento ng Roman Catholic Church ay itong communion na ginagawa ng Roman Catholic every Sunday. Communion kayo. Sa amin naman, ng mga Methodist Church ay once a month, every first Sunday of the month, ay sinaselebrate natin ang communion at one of the sacrament na itinagubili ng Panginoon sa kanyang iglesia. Kalawa, ang tinatawag na sacrament of baptism at ito nga po yun, yung sacrament ng binyag, na meron din ang tininiwala na tinatanggap ng Roman Catholic Church. Yung natin ng 5 ay hindi na po natin kinikilala yun sa ating iglesia, tayo na mga Methodista, sapagkat ang 5 ito ay hindi nagpupili na ng iglesia ng ating Panginoon sapagkat ito ay nag-exist na. No? Mula pa lang po sa creation story ay nagkaroon na nag-exist na yung kasal at yung iba pang mga nakapaloob na pagdilipin mo. Ito lamang dalawang ito ang itinagubili ng ating Panginoon sa kanyang iglesia. Ay paglingkod, ipagdiwang, na may pagpapasalamat ang sakramento o sakramento ng komunyon, sakramento ng binyag. At tayo po ngayon ay nandito sa sakramento ng binyag. Ano ba yung sakramento ito? Mga kapatid, ito po ay talaga natin una sa Panginoon na buhay at mula ng buhay na siya Gabriel ay buhay na kaloob at likha ng Diyos sa kanya. Aliman, buhay natin, kaya tayo lahat ay lumaan sa binyag sa sakramento ito. Itinalaga tayo sa Panginoon, tayo pag-aari ng Diyos. Hindi nga na natin alam kung pinaari natin ng Diyos. Ano? Ikalawa na dahilan ng sakramento ito, hindi naman ito ang pagtatalaga sa Panginoon, kundi ito ay pagtatalaga ay Asya Gabriel sa church, sa United Methodist Church. Kasi Asya Gabriel ay magiging miyembro at itinalagang miyembro ng United Methodist Church. Ibig sabihin, ang kanyang pangalan at ang kanyang pagiging pagkatao, ang kanyang palataya ay huhugin at sasalayin sa nagkakay sa Iglesia Methodista. Kasi magiging miyembro ito saan man may Methodista, sa sandali siya magpakilala natin Methodista, wini-welcome siya. Kahit siya pupunta sa Amerika, sa bilang ng siya Methodista, sa kaningin United Methodist Church sa San Rafael, Bulacan, ay tanggap siya at ikilalagin at paglilingkod siya ng The United Methodist Church sa buong, hindi lamang Pilipinas, kundi sa buong mundo saan mayroong nagkakaisang Iglesia Methodista.
Itinatalaga natin sa church, sa layunin na siya buhubugin dito. Sasanayin sa pananampalataya ang pagkakilala sa Panginoon at yan po ang sakramento nito. Tatlo, ang sakramento nito, binibigyan natin ng sagot ng pangalan. Bakit ba tayo may pangalan? Na yun yung binabong mismo ang pangalan sa atin upang doon tayo recognize, pinanami ng lipunan na doon tayo makilala nila at doon tayo tawagin at talaga tayo sa lipunan na tayo bahagi ng anumang karapatan. Ang lipunan na ibinibigay sa atin, ganoon din karapatan ang dapat ibigay kay Sir Gabriel. Karapatan natin mabuhay, karapatan din niya mabuhay. Karapatan natin igalang, karapatan niya igalang. Karapatan natin mahalin, karapatan niya mahalin. Tandem na ang kagawin. Kaya siya binibigyan sa pangalan, binibigyan natin siya ng pangalan. Doon siya makikilala ng lipunan. At yun yung igagalan ng pangalan sa kanya. Kaya kayo po ng mga magulang, huwag yung binibigyan ng mga bagsak na mga bagsak ang inyong anak. Tawagin siya sa kanyang pangalan. Huwag ko ano ng bagsak. Halimbawa, kung may bukol. Nakikilala ko siya, akala yun yung pangalan ibinibigyan sa kanya. Ayaw na natin mangyari yun sa pagkakiti naman yun ang pangalan ibinibigyan sa kanya na dapat na makilala siya ng lipunan sa ganang pangalan. Yun po ang kahalagahan ng sakramento nito. Pinag-aari natin, tinikilala ang Diyos ang nagpamayari ng buhay at ng buhay sa kanya. Tinatalaga natin siya sa church at sa lipunan na kung saan ay marapat ay ipagkalap sa kanya yung karapatan na meron siya at tulad natin. Bakit ba naman tayo pumunta ng mga ninunang nila? Para magkabawi. Sakta. Para umisa man lang ng konti yung una. Kasi nagpatay ng baboy. Nagluto ng nudo. Kasi pauwi. Pagbibitan, sumususado ng kulturin yung pagbibitan. Sa kumpare. Kumpare. Bitin mo na nga muna ito, pare. So, bakit mo tayo pumunong na dinulat nila? Hindi hindi lang para magbigay ng regalo. Pagkamat, kina-appreciate natin yun. Nakita, mga ninong. Kaya, huwag ko kalimutan ng regalo sa kanya. Hindi masarap magbigay pag sobre ng 5,000 sa kanya. Dahil na siya. Ang pagkulit si Matthew. Kaya, 2,000. Akala ko maraming tingin yung matangin pagkakita. Huwag kalimutan yun. Nantahin kayo mamaya. Masarap po kayo sa mamaya. Matangkutan yung ibibigay sa kanya. Pero hindi yun ang mahalaga. Bakit pa tayo kumuha ng mga ninong at ina? Hindi lamang para may mapamaskuhan sa Sir Gabriel pagkapasko. Pupunta ng Pasko at magpamano, magpagat, tulungan, ibibigay ang 500. Ano pa kayo bigay pa sa Pasko? Mga magulang ay kumuha ng mga ninong. Huwag kunin natin, malaking pagbigay ito, galaki. Hindi huwag kung gano'n, pagpili ng mga ninong at ina. Bakit pa tayo kumuha ng mga sponsor ng mga ninong at ina? Kayo po, mga kapatid, mga ninong at ina na nandito, kayo ay napili. Ngayon pa naman po, hinahangaan ko na kayo. Kinakamayan na kayo sa isa. Binabati ko na kayo. Ang lakas ng loob nyo. Tumayunin ko kayo. Hindi kayo tumangin. Kahit na kayo mag-asusan. Kahit kayo malayong pinagkulang pa. Ano pa siguro sa Manila pa. Sir. Ang pa sa pagpagaling. Ang iba malapit lang. Ang iba ayaw sa bro. Uwi pa galing na Saudi para lang mag-anak. Mamaya, pabalik na yan sa Saudi. Para lang mag-anak. Pero bakit ba? Mga kapatid,
kayo po ang kinikilala at dapat kilalanin at makilala ni Sir Gabriel ng pangalawang magulang. Kaya, Godfather kayo, Godmother ni Sir Gabriel. No? Mga magtatawagan kayo kung parang kumari. O Father, o Mother, yun po yun, kumari, kumpare. Kayo po ay pangalawang magulang na tamayo ni Sir Gabriel. Ano ba yung pupulit-pulit nyo bilang mga pangalawang magulang? Siyempre, tanawin mo na natin sa material na bagay. Kung hindi kaya ng magulang nito na pag-aralin si Sir Gabriel, mga kapatid, kayo po pupulit managot para mapag-aral ito. Kung hindi na kaya mapag-aralin ng magulang na sa kolehiyo, magtulong kayo, natin kayo. Ang hindi lang yung pinipig sa inyo, kung buwan, ang pagkakaroon ng leyo, ang pangalan niyo siya. Kasi magkulang niya kayo. Pag yun sa material, no. Pero, tingnan natin sa spiritual. Tukulit-tuloy yung mga inyong ina ni Sir Gabriel ay turuan ninyo una sa pagkakilala at pagkakaroon sa Diyos. Kaya ang pinupo mga ninyo ng ina, mga nanay, mga anak, tulad na siya. Ang pinupo mga ninyo ng ina, hindi yung nandiyan lang sa kanto-kanto ng patapay-tapay pagkano na dito. Dapat, ang pinupo, may takot sa Diyos talaga, may pananampalataya na makita mo, pili ko nandiyan sa pagsamba. Sa kasi sila'y tatayo ng halimbawa. Kayo magtuturo para magkaroon ng pananampalataya ang batang ito, si Sir Gabriel. Ikalawa, ulit-ulit nyo na sanayin si Sir Gabriel na maturuan siya sa pag-aaral at mga turo o paturuan ng Biblia. Hindi ko alam kung sino sa inyo nagbabasa ng Biblia. Baka mas madalas na binabasa. Ano na sir, kung ano yung mga magazine. Ilan lang kasi ang kakilala ko rito, mga miyembro pong iba. Dalas na hindi ko na po kayo kilala. Ngayon lang tayo kita-kita. Gusto ko kayo maging kaibigan. Kaya, tungkulin ko nyo sa ayon sa gusto ninyo na maturuan sa Sir Gabriel at iyong inaanak na ito sa kahalagahan ng pundasyon ng pananampalataya sa pamumugitan ng salita ng Diyos. Kaya, turo sa kanya yung Biblia. Pangatlo, yung tutuloy ninyo, mga kapatid. Tutuloy ninyo na turuan siya sa kahalagahan ng pagsamba o yung mga magulang. Hindi na sila may tutuloy-tuloy ay ay turo ang pananahanan sa Sir Gabriel sa kahalagahan ng mga pagsamba. Panalangin, mga pagsambang hayag at lihim sa Diyos, at yung pagsambang lihim at hayag. Ganun pa ng gano'n. Siya, tayo. Ano yung pagsambang lihim? Alam po nyo yung pagsambang lihim sa Diyos. Ikaw yung sabi ng Biblia, ikaw ay mananalangin. Magdidibosyon, pumasok ka sa iyong kwarto. At doon ay kayo natulog kung magkatanda kayo. Basta ng Biblia, mag-orasyon, nakailang, at ito sa nakakaalam. Yung pagsambang lihim. Pero yung pagsambang hayag, yung mga public worship like yung Sunday, nandiyan kayo sa church, na pumupunta kayo, nakikiawit, nakikinig ng silent sermon ni Father, ni Pastor, at nakikiawit sa komunikasyon. Yun po yung public worship, yung pagsartangli at hayag sa Diyos. Tungkulin po niyo, mga kapatid. At ano yun? Makipakita ninyo sa kay Sir Gabriel na kayo ay magandang halimbawa bilang pangalawang magulang sa kanya. Bilang pangalawang tatay, pangalawang nanay kay Sir Gabriel. Kayo ang halimbawa sa kanya. Kung ano yung buhay na gusto nyo mangyari kay Sir Gabriel, ngayon pala simula nyo. Tulungan siya. Tanong. Nakakapit po kayo, mga nila, na hanggang yung tuparin, ang tutuloy nyo bilang pangalawang magulang ng Sir Gabriel.
Ako din eh. Nangangarap ko ngayon. Kung para ayaw na natin. Para pagkatya na. Tungkulin din yung lasing siya. Pagkatya. Nangangarap ko ngayon. Lakas na ng puso sa labo. Diba yung nanghalimawa sa siya? At yung tungkulin niya, asahan na. Ayaw kong magulang. Ang mali, ang anak. Tapos ko na lang, kaya hindi regalo. Sanayin po ninyo hanggang maliit na makipakilala sila para hindi sila magkaako pagdating ng araw ng kailangan na sa Gabriel ang tulong nila. Hindi po rin kayo nangangaman talaga. Alam ko na kayo. Nangangaman po ba kayo? Bigat pala, no? Alam nyo, gano'n lang ang pag-ano, hindi lang yung magbibigay ng regalo, kung kalimutan ng regalo, yung mga pamubaruan, damit na pangbahay, di ba, may stroller, regalo, di ba, may patawag mo, trip, ulong-ulong, di ba, bibigyan ng nakasoper, 2,000, 1,000, kung kalimutan nyo. Yun na eh, lagay yung pangalan nyo ha, sa sobrang pagkakanya, para makakasal nyo yan, kung sinong-sinong niyan magmamahal sa kanya, mga kapatid, material lang yun. Hindi yun ang mahalaga. Ang mahalaga, yung support ng spiritual, yung pagbubog ninyo sa buhay, yung nasa nasabihan. Salamat sa inyong pagsagot ng opo. Ngayon sa mga dito, sa tulad niya sa amin, bibigyan natin siya sa pangalan Asiel Gabriel Calya. Asiel Gabriel Calya. Ako'y may kalyo. Kayo po na mga nilugat din ang awag ko kayo sa kamay, sa linte. Hindi ng tatay, hindi ng anak. Ng bata. Kayo, hawak po ninyo yan, ay tatag na pahayagan na kayo ng nagtutulong sa mga tutulong na napaakas sa pagkakatulong bilang pangalawang magulang. Kaya po kayo nilitin. Pagka kayo nilitin, naman ako na tayo ng pagkakatulong ninyo. Kasi nagkabulyan kanya, nagkabulyan kita sa pangalawang Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu. Amen. Dakila kapagpala namin Diyos, aming Panginoon Alam Cruz, na Sierra Calya, na tumanggap na sakramento ng binyan. Ngayon, aming pinapagawin sa inyo ang kanyang buhay, ang kanyang lakas, ang kanyang susubaybay at ingatan sa buong panahon, ang kanyang buhay na ngayon hanggang sa mga harap ng panahon. Bubugin po ang mga bata nito sa buhay na maging nagtutulog sa inyo at sa kapwa. Pagpapagawin ang kanyang mga magulang na hanggang sumubaybay at umulungin sa kanya. Pagpalang mo, higit ang kanyang mga dinumat ninang na siyang tatayong pangalawang magulang ni Asiel Gabriel. Tulungan niyo sila sa kanilang pasilang tungkulin at maranasan. Maranasan nila ang inyong tulong at sila'y maging tapat sa kanilang mga kapangaguan. Pagpalang po silang lahat at maranasan nila ang higis na pag-ibig at pagkakalisa bilang magkumpare, pagkumare. Hindi lamang ngayon, kundi sa mga mga panahon, lalo silang magkaroon ng isang malapit na relasyon sa isa't isa sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Okay? Ay, pipirmahan po kayo doon. Hanapin na namin yung pangalan nyo, kayo ang makakakilala sa inyo sa inyo. Congratulations. Kayo po.
dyan ay kapahayagan na kayo talagang handa sa umuha. Sir, yan. Dito lang kayo problema. Wala akong pangalan. Kay Kuya pinirma ko. Mga babae na. Ninang. Ay, awas. Ano ka na naman? Hey, Machu.
niyo ito ng water kayo dalawa. Okay na. Oh, erado silang yan. Hi, Wesh. Oops. Baby Kembot. Ashley. Sayaw dali. Ashley.